sakto, meron sa harap natin na big bike. Sakto lang ha, huwag malakasan ha. Dilakasan. Akala ko okay lang siya i-drive, hindi ko pala alam, masakit pala talaga siya sa likod. Bonus tips naman to sa mga kapwa ko OBR dyan. Mas mahirap siyang i-drive ng mabagal kaysa sa meron kang speed. Akala ko yung mga sports bike hindi masakit sa balakang. Napagpag. Ito yung tali. Sa akin napagpag eh. Let's go. Ninja 10R 10R my man. Alright guys, so welcome back to our channel. Ayun o, sakto meron sa harap natin na big bike. Ito 10R, then ito naman is 1,000 rin, parehas 10R. Pero ito nga lang is old model. Napakaganda ng gulong na ito. Litro. Mapapasabak tayo ah. Ulitin natin. Alright guys, so welcome back to our channel. Grabe. So for today's video, ang content natin ngayon is habol tayo muna. So ang content natin ngayon is for beginner mistake, every sports bike. Ang dami magtatagaytay ride. So bago tayo mag-umpisa sa content na ito, it's our breakfast ride talaga papuntang Tagaytay. Medyo late na nga kasi matirik na yung araw eh. Ito na pala yung Nuvali. Pagkakalam ko, nakita ko sa social media, nagawa na yung entrance. Yun yung pala, parang design niya sa labas. Ayun mukhang napakaganda ng SM na to. Laki niya eh. Dalian daw natin. Pupunta na tayo. So narinig natin si OBR. Narinig nyo ba? Mabilis ma-high blood yan. Baka daw maabutan ng rush hour. At mamaya na lang guys, short video na lang tayo dito papunta dun sa place. Tara, let's go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just... Ano ba tayo? Tutuloy? Di na lang ba yan? Dami? Akyat ka doon? Ay hindi, dito ka na. Angkas. Hello. Dito ka sa kabila. Sakto lang ha, huwag malakasan ha. Go. Dilakasan. Kape Moto. Ang marami lang talaga pag dito sa Kape Moto pag gabi. Alright, so malapit na kami sa aming pupuntahan. Dumiretso na kami dito sa Bagop Beans pala na restaurant. Dito lang siya halos pagbaba ng tulay, pero dito na kami dumaan sa baba. Kasi nakita ko sa mapa pagbaba baka mahirapan na maka-U-turn. Ito na yun As in kantong-kanto siya ng
tulay. Ito, kaya naman pala. Nako po. Gusto mo bumaba? Baba ka na. Medyo malalim. Tingin ka muna sa likod. Okay. Kailangan ko pala to i-primera kasi naka ano to, parang nakalock. Parang ang ganda dito, mahal, no? Tara. Naka-on. Pwede yan, Pwede yan. Pwede yun. Naka-ano naman eh. Uy, grabe. Daming umbrella dito. Alright. So kakatapos lang namin kumain dito sa Bagup Beans. Meron akong lawit dito sa likod. May take out kasi kami. Ito yung problema eh. Hindi nyo kita. Ayun sa 360 natin, no? Alright, so ito pala yung aming sports bike as usual. So number one mistake pala natin, buying a sports bike without knowing what you're getting into. Kung bibili ka ng sports bike at hindi mo alam kung ano yung magiging condition mo sa motor na to, which is magiging mistake mo yun. Ako first big bike namin to, sports big bike pa namin. Akala ko yung mga sports bike hindi masakit sa balakang. Okay. So pala yung finally nagawa na rin. Matagal naman na to nagawa. Kaso bawal huminto dito. Ayun, ang ganda ng view dito. Kitang-kita mo lahat. Ayun, may red. Bawal huminto eh. Balik tayo sa motor. So ayun nga, magiging mistake mo tong pagbili ng sports bike kung hindi mo malalaman kung ano yung condition mo dito. Unang-una nga, yung riding position nyo. Sub-sub. So katagalan, kapag nagra-ride ka na ng 2 to 3 hours, mararamdaman mo masakit na sa balakang. Sabi nga nila, pambata lang daw ang mga sports bike. Pero meron naman na gamit na may mga edad na, 'di ba? Lalo yung mga malalakas. Tapos lagi silang nakakapag-exercise. So parang bata pa rin yung mga katawan nila. Mainit rin syempre sa makina. Ayun meron na nakikita yung sports. Hey. Mainit po siya sa traffic. Pag traffic lang Pero pag ganito na naandar, hindi naman siya mainit. So kailangan nyo lang maging prepared kapag bumili kayo ng sports bike. So ayun nga, yung kagaya nun, masakit sa likod. Natanggap ko naman na. Kasi actually una talaga akala ko okay lang siya i-drive. Hindi ko pala alam, masakit pala talaga siya sa likod. Yun yung ko lang para sa akin, nasa rider. Lalo si OBR din, masakit rin daw yung sa kanya, sa balakang. Tsaka sa sa palad pala, masakit rin. Masakit siya sa palad kasi nga dapa ka dito. So isa yon sa magiging mistake nyo kapag hindi nyo alam kung ano yung magiging condition nyo sa motor na to. Pangalawang mistake naman natin kapag bibili kayo ng sports bike is thinking about the safety gear. Syempre kung sports bike yung motor nyo at big bike na siya, 400cc pataas, kagaya nito 600cc na to, kailangan is mas upgraded na yung mga safety gear nyo. Meron na kayong gloves, kahit papano pandiinan yung gloves. Kasi hindi natin masasabi kung kailan dumating yung disgrasya, 'di ba? Meron kayong boots, hindi pwedeng rubber boots lang. At syempre, meron din kayong pants na padded. Dito sa sa safety gear, ang ibig ko lang sabihin dito is dapat mas upgraded yung safety nyo. Dapat pag magra-ride kayo, laging merong mga padded yung top and pants nyo. Meron kayong gloves, meron kayong riding boots. Dito sa safety gear, minsan hindi kami nakasuot kasi minsan short ride lang naman. Pero hindi naman namin to nire-recommend na gawin nyo rin to. Medyo risky yon kasi
once na may mangyari sa inyo, baka yung mga siko nyo, katawan nyo, yun yung sasadsad sa kalsada. Pero mas highly recommended guys na magsuot pa rin ng safety gear, di ba? Lalo kung maglo-long ride, even short ride, syempre. And ang number 3 mistake natin is overestimating your skills. Ito, kagaya nito, marami naman sports bike na klase. Kung sa lower CC, yan dyan yung R15. Ano pa ba yung lower CC na sports bike? R3, yan, R3. CBR 150. So dito kung meron kayong mga group ride, kung hindi nyo kayang makisabay sa kanila, huwag nyong pipilitin. Lalo pag mabibili sila. Kung sa mga existing motor nyo, nagagawa nyo na paglaruan yung throttle dahil magaan nga lang yung motor. So dito hindi na rin basta-basta. Pero case to case basis dito kasi habang natagal, kagaya ko, habang natagal is nakakabisa ko na rin yung motor. And then sa overtaking, mas natatansya ko na siya, hindi na ako naiilang. At saka guys, huwag kayong makikipagkarera kung wala naman kayo sa racetrack. Kasi alam niyo naman dito sa country natin, sa Philippines, ang mga road condition dito, hindi all the time makinis yung kalsada. Biglang merong rough road, lalo pag hindi mo kabisado yung kalsada. Ito pa pala, isama ko na rin. Ayan, kagaya nito, traffic. Mas mahirap mag-drive ng mabagal ang motor. Minsan, may times na ikakarga mo yung bigat ng motor Lalo pag hindi pantay yung kalsada. Pag ganyan konti. So, ikakarga mo yun, lalo pag mabagal ang traffic. So, yun rin yung yung isa sa mistake pagka hindi mo alam na ganun. Mabigat nga kasi yung motor na to. And then, yung pang-apat nating mistake is forgetting the maintenance is part of the ownership. So, hindi mo pwedeng makalimutan yung maintenance ng inyong sports bike. Kagaya na lang ng chain, langis, kapag magpapa-change oil kayo, brake pad, yan, yung mga basic maintenance ng mga motor. Mamaya kasi is kasama rin kasi yun sa as a rider. Kailangan accept rin kayo na pag bibili kayo ng sports bike, meron na kayong i-maintenance. Hindi mo siya pwedeng pabayaan lang na gagamitin mo lang siya lagi. So kailangan nababantayan mo rin. Tire pressure, yan. Hello guys! So bonus tips naman to sa mga kapwa ko OBR dyan. Nung beginner OBR ako, ang tatalaki natin yung mga mistakes ko rin as beginner OBR sa sports bike. So mistake number 1, feeling passenger lang. Nung una, akala ko ang OBR ay uupo-upo lang. Pero malaking factor pala ang OBR sa balanse ng motor. As an OBR, kailangan talagang alert tayo pag nakasakay tayo sa motor, lalo na pag sports bike. Kasi lalo na nasa likod tayo, sa atin din nagmamatter yung balanse ng motor. So hindi tayo pwedeng kung anong gusto nating gawin. Dapat naka-attention din tayo sa daanan at sa rider. And mistake number 2 naman ay yung biglang kilos natin. Pag tayo ay nakasakay na dito sa motor na to, as an OBR, kailangan aware tayo sa bawat kilos natin kasi isang pagkakamali lang, pwede kayong ma-out of balance. Lalo na sa namin situation namin kasi kami ay katamtaman lang talaga yung height namin. Yung rider is tiptoe. So pag dalawang paa niya is tiptoe. So, sobrang nagmamatter yung bawat kilos natin sa motor na to. So, hindi tayo pwedeng biglang lingon, ganyan, and biglang galaw-galaw. Dapat lagi tayong naipag-communicate talaga sa driver. So, ito yung mga kilos na dapat nating iwasan. Unang-una, biglang lumilingon. So, ayan, pag biglang lumilingon tayo, possible na yung rider natin masagi yung helmet and madistract siya sa pagdadrive. So, yun, malaking impact yun. Pangalawa, yung biglang umaayos ng upo o gumagalaw tayo sa upuan natin, inaayos natin kasi 'di ba pag sports bike talaga, pag nagpepreno yung rider natin, bumababa tayo. So hindi tayo pwedeng ayos ng upo anytime we want. Kailangan talaga nating magkaroon ng signal o communication within our rider. And pangatlo naman, yung biglang sumandal o biglang sumasandal tayo. Sa sports bike wala namang masasandalan. Siguro yung
biglang gaganon ka sa driver or sa rider, yung bigla mong iaano yung Sasandal helmet pa mo. Oo, sasandal ka pa, abante ba yan? Huwag kayong masyadong sobrang gumanon. Huwag kayong masyadong sumubsob pala. Malaking factor talaga na yung kamay nyo is naka dito sa tangke. Para if ever man na magbigla siyang preno, malakas kasi yung preno neto, hindi kayo sobrang masasandal. Oo, basta yung gaganon. Bala na kayo dyan. Hindi kayo masyadong gaganon. So, malaking impact din yon. At dapat aware din tayo sa riding ninyo sa daanan para alam nyo kung kailan kayo mag-grip dito sa tangke at kailan kayo hahawak talaga ng sobrang higpit. Pang-apat na mistakes natin sa galaw natin is yung bigla tayong kumikilos o gumagalaw sa corner. Example, nasa traffic area tayo and alam naman natin yung mga motor is hindi talaga napapakalian. So, sumisingit talaga itong mga rider natin sa mga corner. So, pag ganon, hindi tayo pwedeng kumilos-kilos. Huwag tayo masyadong makulit. Kasi possible yun na makasagi tayo, matumba tayo. Lalo na't mabagal yung takbo ng motor at binabalanse rin ng driver natin. So, ayun lang guys. Sa kilos natin, kailangan talaga na ipag-communicate tayo sa rider bago tayo gumawa ng any actions pag nakasakay tayo sa motor. Mistake number 3 naman ay ang wrong foot placement. Dapat talaga yung paa natin lagi nasa foot peg. Hindi natin pwedeng ibaba lang yung paa natin na nakalaylay dyan kasi delikado yun. Baka ma-aksidente kayo yan or ma-out of balance. Ganon. So, pwede nyo gawin yun if ever na sumasakit or nangangalay yung paa ninyo. Pwede sa stoplight or mahina lang yung takbo ninyo. Pero hindi siya advisable na gagawin nyo yun. Mistake number 4 natin is yung wrong timing nating pagsakay sa motor. So, hindi tayo pwedeng sumakay basta-basta na hindi aware yung rider natin o yung driver. So, much better na tsaka na kayo sumakay pagka stable na yung motor. Sa amin naman, ang ginagawa namin, talagang kaya mahalaga yung intercom eh. Hindi kami komportable yung bumiyahe ng walang intercom kasi nga, dun kami nag-uusap. So, bago ako sumakay, ini-inform ko muna yung rider o yung driver kung pwede na ba akong sumakay. So, ayun, nagka-count talaga kami 1, 2, 3, ganyan. Kasi, onting kamali mo lang dyan, possible na outbalance talaga. So, ayun, dapat talaga, hindi ka pwedeng sumakay ng walang ng basta-basta. Kailangan aware yung rider mo palagi. Mistake number 5 is yung communication. Sobrang importante talaga ang communication, lalo na pag couple rides. Para naman, if ever na, kunyari, sumakit na yung likod mo, or gusto mo nang huminto, or may kakaiba ka nararamdaman sa motor na hindi ka komportable, is masasabi mo yun sa rider at masusolusyonan nyo siya agad. So, sa amin naman yun, talagang gumawa kami ng kung paano namin i-communicate, kung magpapahinga na ba kami. Yun lang, kailangan talaga meron kayong maayos na communication with your rider. Dito sa motor na to, kailangan teamwork kayo. Isang balance lang dapat kayo. At saka, huwag kayong mahihiyang sabihin sa rider ninyo kung kinakabahan kayo sa pagpapatakbo nila. Kasi, malaking factor yun. Baka malaglag ka or what, diba? So, sa amin naman, sinasabi ko sa kanya, binibigyan ko siya ng signal if hindi ako komportable sa patakbo niya. Ayun lang. Kasi minsan talaga kinakabahan ako, lalo na sa pag-overtake niya, lalo na pag traffic, kinakabahan ako kasi nga, hindi kami sobrang flat-footed dito. Malaking chance yun na ma-outbalance kami. Ayun. Huwag kayong mahihiyang sabihin sa kanila yun. Nung una talaga, sobrang kinakabahan ako pag ito yung gamit naming motor. Kasi nga, di ba, pareho kami nag-a-adjust, lalo na siya as a rider. Kasi itong motor is malakas talaga. Pero ngayon, sobrang komportable na ako. Alam ko na kung paano may pag-communicate sa kanya. Alam ko na rin kung paano yung riding style niya dito sa motor na to. At yun, sobrang tiwala talaga ako sa rider ko. Kaya, hindi na ako nahihirapan. Okay, so sa akin naman, syempre usapang mistake to. Nung una, first month namin sa motor na to, napakaraming mistake. Unang-una, yung pagdadrive. Sa akin talaga. Sa akin unang manggagaling. Ang pinakamahirap na part, kagaya ng sabi ko kanina, is mas mahirap siyang i-drive ng mabagal kesa sa meron kang speed. Yun yung pinakamahirap sa una. Doon kami nag-adjust. Then, pangalawa naman, nahirapan din ako na merong back ride nung una dahil nga yung balanse hindi pa kami nagtutugma. So, iba yung balanse nga, iba rin yung balanse ko. Lalo kapag babanking, dapat nakabalance din ang back ride. Another mistake is yung magre-rev ka ng biglaan,
bibiglain mong ire-rev nang hindi aware si backride. Halimbawa, open road, wala na sasakyan. So gusto nyong rumatrat dahil para mapabilis rin ang biyahe. Kasi pwede namang bilisan yung pagdadrive. Basta with caution, siyempre lagi. With caution, kailangan nyong sabihan si backride nyo kung raratrat na kayo. Dahil pag hindi yan aware, pag binigla nyo, baka may chance na malaglag siya. Sa mga sports bike pero pag mga scooter, kagaya ng mga, meron ng mga big bike na scooter, merong box, mas maganda pa rin na as much as possible, sasabihan nyo pa rin si backride nyo na mag-go na kayo or bibilisan nyo na. Kahit na meron kayong top box sa likod, 'di ba? Iba pa rin pag aware si backride. So, ayun yung mga mistake namin nung una. Okay, so kami ay pauwi na. Time check tayo. 11:50. Mag-aalas 12 na rin. Alright, so dito na namin tatapusin ang aming vlog. At sa mga riders din dyan, comment down below na rin kung ano mga mistake nyo sa inyong mga sports bike or even scooters or any motor. Baka pwede nyo i-share, comment down below na lang dyan sa baba. At don't forget to subscribe and please like and share na rin. Click the notification bell for more upcoming video. Kung sino po ang mga nakaabot na sa video na ito, maraming salamat sa pananood. Ride safe as always. Let's go! So happy, but was I